Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong special reading for mid-May 2025. Tutumbukin po nito ang inyong kaperahan. Kaya pag-usapan natin ang energy and frequency mo this time around when it comes to your money matters. Kaya palakasin niyo po ang inyong energy, ang inyong frequency para makuha niyo yung akmang-akmang messages ng spirit guides po sa ating reading for today. Thank you po again for your donations, Taurus, ha, saka po sa inyong mga hindi pag-i-skip ng ads. Thank you po for not skipping the ads. Isa po yun sa mga supporter nyo sa ating channel. Thank you again for your generosity and kindness. So Taurus, ano naghihintay sa inyo ngayong mid-May? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Swords. In the area of what you want, you have the Knight of Cups. In the area of what you need, you have the Two of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Swords. In the area of your near future, meron kang Justice card. Wow. In the area of your challenge, we have the High Priestess. In the area of your fortune, meron kang Five of Swords. In the area of your divine advice, you have the Nine of Wands. At ang outcome mo this mid-May, Taurus, you have the King of Cups. Lovely, lovely, lovely. At the bottom of your deck, you have the Knight of Wands. This is a good news. Para sa iyo, Taurus, merong magandang darating sa iyong balita, hatid. Something that will make you motivated more. I'm hearing someone na parang kakaroon ka ng excitement for a certain news. Halimbawa, may darating na trabaho o may tatawag sa iyo, may confirmation about something about your job. Meron ngayon sigurong hinihintay ka na parang balita. So, yun ang bagay na ina-anticipate mo this time. And I'm hearing very excited ka dito. Malakas yung power of motivation and fire within you na kapag ito nakuha ko, gugawa ko, meron kang bagay sa iyo pinangahawakan this time, Taurus, na okay, this is my endeavor, ito yung gusto ko maabot, ito yung aking gagawin. Mahirap, siguro nakapagod, pero go ka lang, sugod ka lang. Kasi I'm hearing meron kang pinag-iipunan o meron kang dapat bayaran, kaya ngayon, doble kayod ka sa mga bagay na ginagawa mo. I'm seeing someone talaga minsan wala ng tulog, pero hindi mo iniinda kasi nga kailangan mo ng pera this time, pambayad sa mga bills mo. Or meron ka talagang, I'm hearing meron kang hinuhulugan na kailangan mo ma-reach this time around para dire-diretso yung bayad mo. So, yan ang mga bagay na lingering sa background mo this time, Taurus. The unwavering motivation to fight and continue para lang makabuo ka ng pambayad o maabot mo yung goal mo this time. So, start tayo at the center of your reading. You have the Ace of Swords. Ace of Swords is card of victory. Victory in a sense na parang ano man ang mangyari, so sugod ka, lalaban ka, gagawin mo. It is also a card of you having clarity, Taurus. Ano ba yung gusto gawin ni Taurus? Saan ba siya pupunta? Ano yung mga bagay na kailangan niya asikasuhin ngayon? I'm hearing ngayon handa ka makipag-communicate. Meron bang line of communication? I don't know why I'm seeing someone na nagko-call center. Baka gusto mo itry mag-call center this time, Taurus. Na parang probably naghahanap ka ng other means of job. Ngayon parang iniisip mo, why not try mag-call center as a possible means sa buhay mo this time around. Baka ngayon may offer ka ang tawag doon. So sorry. But for others, I'm seeing here na parang meron kang gustong gawin sa trabaho and you're trying to ask someone, pwedeng boss, supervisor, or a co-worker, naghihingi ka ng opinion o kaya parang ngayon gusto mo nang sabihin yung parang idea mo o plano mo, because Ace of Swords all about also getting that big of an idea yung gusto mong sabihin to your boss o sa co-worker na parang why not gawin natin to, o why not, gusto ko pa malaman kung meron ba akong way para ma-promote ganyan, o meron bang aumento o kaya bonus or benefits. Ngayon parang binibigyan kalakasan, Taurus, ng spirit guides to go, fight. Sabihin mo na, baka ito yung kinakailangan mo para makuha mo na yung goal o mga minimitihi mo in the past. Probably, ilang linggo mo na o buwan nang tinatanong yung mga co-workers mo o family mo na, sabihin ko kaya, gawin ko kaya, ipaalam ko kaya yung mga concerns ko, deserve ko ba to, ganyan. Baka naman, ma-misinterpret ako. Kaya ngayon, kailangan mo planuhin to, Taurus. Paluhin mo kung paano masasabihin, kung anong gusto mong sabihin. Baka mamaya kasi ma-misinterpret nga, like yung kinakatakot mo. Kaya ngayon, planuhin mo kung paano masasabihin, anong latag nung pagkaka-deliver mo ng tanong mo, para makuha mo yung right answer in benefit of you, ganyan. So ngayon, merong lingering sa background na makukuha mo yung matamis na oo. So sorry. Makuha mo yung matabis na oo, makuha mo yung matabis na approval from someone, at ito yung bagay na matagal mong hinihintay. Kaya fight, go, so good, okay? The Ace of Swords being clarified by
The Chariot card, yes. Ito yung gugulong. Magsisimula tong gumulong ang lahat for you. May pag-abante in your part. Kaya huwag ka nang mahiya, Taurus, if you want to know something about the status of your career, status of your position, kung meron kang aumento ng sahod o dapat ipaglaban about your benefits, o kaya meron kang tinutumbok na posisyon at gustong mong makuha yun, tatanungin mo kung pwede ba ako dyan. Ngayon na pagkakataon na gawin yan because I'm seeing growth for you sa trabaho na yan o sa kaperahan mo na yan. Kaya ilaban mo to because you are protected and guided by your spirit guides na sige na, gawin mo na, tahaki mo tong daan na to moving forward. Okay, Taurus? In the area of what you want, you have the Knight of Cups. Knight of Cups telling you, ngayon, ang inaasahan mo offer. May hinihintay ka talaga eh. Meron kang hinihintay na offer from someone na parang, bukas kaya yung posisyon na yun? Pwede kaya ako doon? Sa akin ba ibibigay yung posisyon na ito? O bukas ba ang possibility for me to get there? O kaya ikaw, naghihintay ka ng parang magandang pwesto sa isang tindahan? I don't know why. Meron ka bang hinahanapan ngayon ng pwesto sa palengke? O sa isang kabubukas lang na parang stalls? At ngayon, iniisip mo, sana ibigay sa akin yung offer. Sa akin ibigay yung hinihiling ko na pwesto. Sana sa akin ma-approve, ganyan. So ngayon, may mga approval kang hinihintay. O kaya chances. A chance sa parang, please God, sa akin sana ibigay. Sana sa akin ipagkaloob ng boss o nung someone there na may position na sana ako makakuha kasi malaki ang magagamit ko nito for my future, para sa pamilya mo, sa kaperahan ninyo. So ngayon, ito ang hinihintay mo eh. May ina-anticipate kang offer from someone. And I'm hearing it's gonna come. Kaya ano mo lang, continue to manifest this, okay? The Knight of Cups being clarified by the King of Wands, yes. Ngayon talaga, malinaw sa visions mo na kapag itong offer na to, pumunta sa life ko, dire-diretso na, wala nang hinto. Alam mo na kung anong gagawin mo. Yun na lang parang hinihintay mo yung offer na to eh. Hinihintay mo para makalarga na, para ma-set in motion mo na yung mga bagay na ginagawa mo this time. I'm seeing a very, parang hindi ka mapipigilan din naman. Ito yung parang plano na talagang buhos mo lahat at ikaw yung uri ng tao na you will stop at nothing para lang makuha ito. At ngayon talaga may paghihintay in your part. Siguro nakakainip na rin maghintay para sa mga tao offer o tawag o go signal from someone na parang, yes, Taurus, ikaw yung nakuha, ikaw yung natanggap para sa iyo yung pwesto na yan, ganyan. So ngayon, talaga mataimtim sa iyo yung pag-pray at saka pagdarasal na makuha na yung posisyon. Ano? O kaya yung stall, like I've said kanina, may certain stall na parang gusto mong gamitin yon, rentahan, ganyan. So, congratulations in advance. In the area of what you need, you have the Two of Pentacles. Ito sinasabi ng Spirit Guides mo, paalala, Taurus, balance in your life. Work hard, play hard. Pag panahon ng trabaho. Pag oras sa bahay, magpahinga ka. Find some time to rest. Make sure din na binibigyan mo ng maraming oras at atensyon at panahon ng iyong family, your loved ones. Bonding time mo with your kids, ganyan. Make sure na lahat ng aspeto ng life mo ay nabibigyan mo ng karampatang atensyon because you don't want naman na mag-suffer yung isa because nagiging sobrang busy mo dun sa isa. So make sure na maging conscious effort in your part, Taurus, to really have more time on a lot of things at hindi ka lang nakatutok sa isa. Kasi baka mamaya, alam niyo yung kasabihan na yung kapag daw swerte sa career, malas sa love life, o pag swerte sa love life, malas sa career. So, ito yung panahon para intindihin yung message na yun to the sense na parang kailangan kung mahal ka sa akin ang parehong bagay, kailangan ko siyang bigyan ng same level of effort, time. I know, siguro mahirap sa inyo pagsabayin, pero kung gusto, diba gusto? Pag ayaw, diba? So, nasa sa'yo yung freedom to do that. But, your spirit guides are telling you, balance dapat ang iniisip mo this time. Yes, marami kang gustong gawin, marami kang gustong pagsugod. Ang lakas ng energy mo dito, Taurus, actually. You have the Knight of Wands, you have the Chariot, and then you have the King of Wands. Ang taas ng energy mo na talagang abutin yung pangarap mo, your goals mo. Pero ngayon, panghawakan mo din na yung katawan mo, pahinga kung pahinga kasi magagamit mo yan. Especially, recharge your batteries, diba? Recharge your batteries ka para pag dumating yung mga araw na talagang kinakailangan ng sobrang effort from you ay hindi ka naman mauupos, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Swords. Ngayon talaga malinaw sa'yo kung anong gusto mong gawin. So good ka, lalaban ka. Wala, parang, you have the complete understanding na ito ang gusto ko, ito ang ayaw ko. Kapag ayaw nyo, okay sa akin, pero maghahanap ako ng iba. Hindi ka yung uri ng tao na parang parang like I said kanina, dapat ngayon huwag ka mahiya eh. Pero dahil ikaw yung tipo ng tao na clear ang vision of the future, lalaksan mo ang loob mo. Ngayon parang kailangan talaga i-push mo yung self mo to get out there and fight for the things na gusto mo makuha sa buhay mo. Walang puwang sa'yo yung parang
atras abante. Ngayon, kailangan mo to panindigan, Taurus. And also, be smart. Be smart in your approach. Especially dalawang swords ito, asking you to always go for the truth, Taurus. Yung talagang magandang resolution of the truth. Huwag ka daw mag-lean over dun sa mga unclear o kaya hindi magandang turing sa'yo, mga red flags, green flags. Dapat daw malinaw sa isip mo yun para hindi rin ka masayang yung effort mo at saka pera mo. So make sure na yung mga kausap mo, yung mga ka-business negotiations mo, make sure nakikilalanin mo muna mabuti at huwag ka ma-fall sa mga magandang sinasabi nila. Always research, pakiramdaman mo. Minsan kung nararamdaman mo parang red flag ito, huwag mo ituloy. Always listen to your intuition and always fight for honesty. Kapag may honesty, alam mo na you're on the right hands. Ngayon, maging vigilant ka rin daw, Taurus. Vigilant on how you spend your money. Huwag basta-basta bigay lang ng bigay o spend lang dito, spend dyan. O huwag mo basta ipagkakatiwala ang kaperahan mo with someone else. Maging matalino ka daw this time. Okay? Queen of Swords being clarified by the Queen of Cups. O kaakibat din na pagiging matalino, kailangan daw i-guard mo daw ang puso mo. I'm hearing mag-ingat sa scam, Taurus. Mag-ingat ka sa scam, especially sa usapin mong kaperahan, mga investments mo. So sorry, yung mga bagay na gusto mong ma-acquire this time, I'm hearing may lalapit talaga sa'yo this time around and asking you an offer. An offer of an investment, an offer of a samahan or group na kailangan mong maglaan din ng sarili mong pera. Be aware of scams this time. I-guard mo ang iyong sarili, ang iyong puso para hindi ka ma-disappoint o magkaroon ng regrets in the near future. And also be smart sa pakikitungo sa ibang tao. Marami dyan ang hindi totoo at marami dyan ang nandyan lang para kunin ang pera mo o kaya isahan ka. Kaya make sure maging matalino ka talaga at maging mabusisi ka para hindi ka mahulog sa scam. Okay? In the area of your near future, meron kang Justice card. Here, I'm seeing contracts being signed, papers, documents. I'm hearing may bibilin ka bibili na bahay o may tatapusin ka na kontrata, ganyan, o signed and sealed na yung kontratang gagawin mo. I don't know why I'm seeing someone na para meron kang business partnership. Malinaw dito sa reading, yung talagang may kukunin kang stall and then pipirmahan mo na yung kontrata of rental from someone na okay, sa'yo na itong stall na to, makapagtayo ka na ng business mo dito, pipirma ka na ng kontrata. But for others, I'm seeing here, may talagang bibiling mga properties o negosyo, trabaho na parang may kontrata ka doon. So ngayon, ang paalala sa'yo yung spirit guides mo, Taurus, basahin mabuti ang mga pinipirmahang kontrata if you don't understand some parts, make sure na itanong mo, busisiin mo muna, huwag ka pipirma hanggat hindi mo totally naiintindihan. I'm hearing, ipanotaryo mo o kaya maghanap ka ng legal expert na tutulong sa'yo para yung siniselyohan mong kontrata o pinipirmahan mo ay talagang hindi ka mabibiktima o kaya hindi ka in the near future ay magugulat ka na lang sa nilalaman ng kontrata. Okay? Justice cards being clarified by the Seven of Swords. Yes, now is really time for you to be vigilant and act on it. Na para ikaw, bigyan mo ng strategy. Lahat ng area dapat nakatutok ka at hindi ka nagiging kampante porque may pera ka ngayon o kaya meron kang endeavor o new opportunity ay pirma ka lang ng pirma. Make sure na ikaw mismo ay aware ka sa mga pinipirmahan mo at aware ka kung saan mo nilalaan ang pera mo because there are a lot of people who are lying, cheating, stealing from you, around you. Maraming potential na ganyan kaya ngayon maging maingat ka and always protect what's yours. Nakikita ko din yung balance dito. Karoon ka ng balance daw sa buhay. Iwan ang dapat iwan. I-keep lang ang dapat i-keep sa buhay mo para maging malinis ang life. Mawala yung mga toxic people o toxic na energy sa life mo this time. Okay, Taurus? In the area of your challenge, ngayong mid-May, meron kang the High Priestess. High Priestess is telling you ngayon parang ang challenge sa'yo ay yung mga secrets, mga hidden motives ng ibang tao sa paligid mo. You may be noticing parang pag may pera ka nandyan sila, pag wala ka, ang hirap-hirap nila kontakin, ang hirap-hirap nila mahagilap. Kaya ikaw ngayon, ang challenge sa'yo is to really find those people and find those mga pakiramdam or green flags, red flags about other people in your life na safe ba ang aking property, safe ba ang aking kaperahan at aking future sa mga taong ito? Dapat ko ba sila pautangin kapag mayroong nagpautang sa'yo? Ngayon, parang binibigyan ka ng kalakasan ng spirit guides mo to really know the people around you, Taurus. Sila ba yung deserving ng tulong mo? Sila ba yung deserving ng help mo? Sila ba yung deserving ng pera mo kapag meron ka at papautangin mo ganyan? At sino lang ba yung nandyan para isahan ka kapag o ginagamit ka lang ganyan? Binibigyan ka rin ng kalakasan ng spirit guides. Taurus, this time around, know the truth about other people. Palakasin ng intuition. And sometimes you just have to really dig deep
within you? Iniisahan na ba ako o kaya niloloko lang ba ako? Is this person after my money? Ngayon, may mga bagay kang dapat isipin sa pakikitungo mo at saka yung sistema kung bakit sila nasa life mo. Ano yung nakikita nila lagi from you and vice versa. Okay? The High Priestess is being clarified by the Nine of Wands. Yes, nadapa ka na many times, Taurus. Naloko ka na ng maraming beses. I don't know why. Baka marami ka na pinautang in the past. Tapos, ang dami na rin hindi nagbayad sa'yo. Pero dahil mabait ka naman, ginagawa mo pa rin, nagpapautang ka pa rin. Eh ngayon, nauuwi ka lagi sa parang ikaw lagi yung talunan, ikaw lagi yung naman problema. For some, I'm hearing na meron kang mga disputes with other people about certain property. Mga kapatid mo ba ito o mga kamag-anak na parang bugbog ka na in a sense na ang tagal nyo nang pinag-aawayan yung certain property o pera o mana, ganyan. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, is it worth it pa ba na ilaban ng isang bagay? O kailangan mo nang pakinggan ng yung intuition, telling yourself na enough is enough and I have to move on. Kailangan ko na siguro sabihin sa sarili ko, okay, pagod na ako, tapos na to, hindi na to nag-work sa life ko. Your intuition are telling you, it's time to really find other ways na to get your fortune or to get your money. Parang kailangan sarilinin mo rin dapat sarilinin. May mga times na kailangan daw mag-give up and may mga times na kailangan ilaban. So ngayon, ang challenge sa'yo ng Spirit Guides mo, Taurus, is to find the right answer. Laban pa ba o hindi? Kasi kung hindi na, go, find other things para makahinga ka na at maka-move on ka na sa mga pinag-strugglean mo ngayon. Pero kung naniniwala ka na para sa'yo talaga yan, kaya inilalaban mo, go, sige. Kung yan tawag sa'yo ng Spirit Guides mo, gawin mo. So nasa iyo yung freedom. Kaya siya nasa challenge area mo ngayon kasi two conflicting things. Yung isa, mapagpalaya, yung isa, ilalaban mo kasi feeling mo para sa'yo talaga yan. So, nasa sa'yo ang freedom this time, Taurus. In the area of your fortune, you have the Five of Swords. Five of Swords telling you worth it ang lahat ng gulo. Parang sinagot ako ng sarili kong tanong dito. Parang, worth it ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Since sa area siya ng fortune, I'm hearing talaga naniniwala ka na I deserve this, this is my right, this is something that is for me, at kailangan ko tong ilaban. Ngayon, marami siguro sa paligid ng mga disputes, mga away-away, gulo-gulo with other people, especially usaping pera ito Wala dyan na mag-back down for sure at ilalaban nila mga karapatan nila o talagang feeling nila kanila kasi pera nga yan. So, o ari-arian, ganyan. So, ikaw, Taurus, ask yourself, is this worth it pa ba ng lahat ng conflict na ito, lahat ng abala na ito, worth it ba ito? I'm saying you're gonna win this. You're gonna win this competition or win this argument or battle or kung ano man po itong kaguluhan na ito na nangyayari when it comes to your kaperahan. Pero you're gonna realize near soon na parang worth it ba na masira yung relasyon over winning something. And yun yung mga bagay na iisipin mo. And I'm thinking na once you win this endeavor, I'm really feeling that you need to move on. Go somewhere else. Detach yourself from these people kasi parang there's magiging malalim yung hidwaan or sugat when you come out on top of this. Parang pag napanulunan mo to, hindi hihinto yung dispute o hidwaan. Kaya kailangan mo talaga mag-move on na in your life. If you really feel na ito yung what deserve na bagay na kailangan mong makuha, then go, yakapin yung blessing, and then move ka na. There's no other way para i-mend sa ngayon. Parang hayaan mo ng time will tell na lang, okay? The Five of Swords being clarified by the Star card. Yes, ngayon, I'm hearing when you win this argument or dispute o pagkatalo o something na talaga ikaw magka-come out on top, I'm hearing na continue getting what you dreamed before. Parang kasi may naantala ka na mga dreams and dreams and goals in the past dahil nag-focus ka sa mga disputes na ito o mga bagay na kailangan mo ipanalo. Whether mana yan o sa trabaho o sa pamilya, parang dahil may mga naantala before, your spirit guides are telling you now is the right time for you to really focus on your true blessing, on your true dreams na matagal mo napabayaan because nag-focus ka nga dito. So ngayon, magkakaroon ka ng chance to really parang doors opening up for you na pag nakuha mo na tong pera na ito o tong win na to, kakaroon ka na ng mas maraming opportunity at mas mataas na opportunity to chase your dreams. So ngayon, may magbubukas sa pinto. Probably yung mga pera na makukuha mo dyan ang magagamit mo para kunin naman yung iba mo bang pangarap. So congratulations. In the area of your divine advice, meron ka Nine of Wands. Nine of Wands telling you, dalawang pera sila lumabas. Huwag sumuko daw. O kaya ilaan ang iyong effort and time and consistency on things that matters. Nag-matter ba 'tong mga dispute na to na kailangan mo talagang ipanalo, then go. Pero kung naisip mo na parang
yes, nananalo nga ako, but everything else is falling apart. Probably ito yung mga bagay na kailangan ko pag-isipan kung kailangan pang ituloy o hindi. Meron ba dapat i-save, whether relationships o future? Alin doon sa dalawang yun ang dapat i-save, and ano yung mga bagay na pinanghawakan mo this time? But I'm feeling don't give up daw. Don't give up. Na probably in the near future, everything will work out okay for you and this mga taong concerns na to. Pero nakita ko talaga na kung para sa'yo eh. At kung ito'y deserve mo talaga at rightfully yours, kukunin mo to at aangkinin mo ito. At may intindihan din ng mga taong ito at the right time. Okay? Pero ang sa'yo ay sa'yo. Okay? The Nine of Wands being clarified by the Queen of Wands. Yes, this will give you so much confidence. Ngayon nakikita ko na parang sobrang bugbog ka kasi pagod ka na, Taurus, no? Kaya hirap ka na, marami ka ng dispute at sakit ng ulo. Dugdug pa sa dagdag pa sa usaping pera na pinaproblema mo. Pinaproblema mo pa rin yung mga relationships mo sa paligid na unti-unting nagkakaroon ng problema o kaya di pagkakaunawaan dahil nga sa hinahabol mo na ito na endeavor. So ngayon sinasabi ng spirit guides mo na tapangan ng sarili at magtiwala ka sa sarili. Go after what's best for you. Dapat unahin mo daw yung kaligayahan mo muna. At kapag ginawa mo yun, may share mo yung kaligayahan na yun with other people. I'm seeing here that your hard work will give you the fuel para lalong lumaban at lalong igiit yung para sa'yo. With the Ace of Swords, nakikita ko talaga dito na you're gonna get that victory. At ngayon, magkakaroon ka na pagkakataon na sumulong sa buhay. I don't know, parang maraming pagkakataon sa past mo na hinayaan mo mapunta sa kanila, makuha nila, sila ang magmando, sila ang makinabang. Pero ngayon na parang you want to take the matters in your own hands. Parang ako naman this time, akin naman. Masama ba na kunin ko yung para sa akin? Masama ba na ilaban ko yung what's for me? Kaya ngayon talagang nilalaban mo to, sinusugod mo ito because you know in your heart na when you have the chance to talaga makuha ito, everything changes in your life. Everything changes in your life, okay? Ang outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional money oracle cards para sa iyong mid-May kaperahan. Okay? Ano ang mga additional na mensahe sa iyo ng spirit guides mo, Taurus? You have loyalty. True friendship and loyalty are among the most important values. Be loyal to your friends. So, ano daw yung mga tao sa paligid mo, maging mabait ka, value the people who values you too. Sa bagay sinasabi ko rin, hindi naman lahat ng tao vina-value ka eh. Parang face value lang yun eh, parang pakita lang eh. So hanapan mo daw yung mga totoong loyal sa'yo at authentic sa buhay mo, Taurus. Happy birthday nga pala sa mga nag-celebrate na Taurus dyan, ngayong mid-May. Kamusta po ang celebration ninyo? Naway makatulong sa usaping pera itong ating reading for today. Sa po kayo nakaresonate hopefully so far. Especially sa mga bagay na gusto mong maabot, gusto mong maangkin, na rightfully yours, ganyan. Congratulations because I'm seeing like nasa sayo yung swerte. It's just that may mga aberya pa rin sa paligid na kailangan amend, kailangan buuin, kailangan asikasuhin. Another message, you have gift. You will discover new talents that will lead to new opportunities. Use opportunities that arise. So ngayon, wag mo daw i-take for granted yung mga bagay na meron ka. Hanapan mo ng paraan, parang meron kang bagay na meron sa life mo na pwede mong gamitin na mapagkakakitaan mo in the near future. So, huwag mo daw sayangin ang mga oportunidad, laging bukas ang mata sa mga possibilities around you. Okay? Another message, wisdom, insight into the nature of physical objects gives you foresight. Use your best judgment. Like, kasi dito sa may justice card, parang yung binibigyan ka na kalakasan ng spirit guides na gamitin mo daw yung mga natutunan mo, yung mga experiences mo para mapakinabangan mo sa iyong mga endeavors moving forward. You have winning. Like I said, mananalo ka talaga dito, Taurus, sa mga nilalaban mo at talagang kakaroon ka na bagong simula. Sooner or later, luck comes to everyone. Don't spend everything at once. So ngayon, talagang bibigyan ka na malaking blessing kaya use it wisely, Taurus, okay? Last message we have star power. Become an influencer of the company and earn fame, popularity, step into the spotlight. Ngayon na pagkakataon talaga na ilaban ang mga gawin mo. I'm hearing, especially here with the star is like putting a spotlight on you. People are recognizing you after you're gonna win this and chasing on something new. Talagang ito yung mga pangarap at ikaw ay talagang pagkakabiliban ng ibang tao sa paligid mo. Okay? Chase for your dreams. Huwag kang mahiya. Ilaban na dapat ilaban. Go. Itong area na kailangan pag-focusan this time. You have surrender. I can release my need to control. So may mga bagay daw na hindi mo na kailangan kontrolin. Darating ang para sa'yo, kung para sa'yo. Especially sa mga winnings at mga dispute with other people na nilalaban mo.
I'm hearing na minsan daw, sige, isuko mo na yung mga bagay sa Diyos. Ang para sa'yo, para sa'yo. Maybe ito yung din sagot dito sa tanong ko kanina sa challenge mo na parang suko ka na ba o give up ka na ba o lalaban pa? Anong magiging desisyon mo, Taurus? Nasa sa'yo pa rin ang kalakasan. Especially in your outcome, you have the King of Cups. You're gonna enter your life ng katahimikan, Taurus. Walang away, walang gusot, walang gulo. I'm seeing you sitting down, hindi ka na apektuhan sa sinasabi ng ibang tao, hindi ka na apektuhan sa ginagawa nila. Wala kang time para makinig sa drama o conflict o pang poprovoke nila sa'yo. Hindi ka papatol, hindi ka gagawa ng rush actions and harsh ng pananalita. Ngayon parang nagiging emotionally matured ka. Parang pagkatapos mo makuha yung mga bagay na para sa'yo at mapatunayan mo yung right mo for something, I'm hearing talaga mag-move forward ka na and parang ikaw yun na yung bigger person na lalabas dito. And hindi mo na iisipin yung sasabihin nila. Parang ngayon, kontento ka na. I'm hearing you're gonna be on a place, a moment in your life na kontento ka sa kung anong meron ka at ano yung mga bagay na trabaho mo. Outside noise, wala ka nang dapat intindihin pa doon. Okay? King of Cups being clarified by the Seven of Cups. Whew! Yes, wala ka na pakialam sa kanila because you are on a different level na. You're entering new portals with the Seven of Cups. Like I've said dito kanina, parang may magbubukas sa'yo ng mga pinto because after you're gonna win this, magkakaroon ka ng opportunity to chase a lot of your dreams na matagal mo nakaligtaan before kasi nag-focus ka nga doon sa parang endeavor, challenge, competition na yan. Ngayon, uupo ka na because you're gonna win at the end of this and you're thinking, what's next? What's next for me? Ngayon, magkakaroon ka na ng maraming possibilities and imaginations and visions of the future na gusto mong tahakin, Taurus. So congratulations because options, opportunities and possibilities are within reach sa buhay mo because kaya mo siyang abutin in the pursuit kasi ang dami mo nakuhang magkagandang bagay sa lahat ng ito. Wow, Taurus, that is your mid-May kaperahan reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.